Welcome sa Naropat. My name is Nix and today ang pag-uusapan natin is ang Book of Nehemiah. So ngayon dadako na nga tayo sa Book of Nehemiah kasi last time natapos na natin ang Book of Ezra, which is ang karugtong ng book mismo na ito. And I suggest na panoorin nyo rin yung isa pa nating video patungkol sa The Big Five. And after nun, panoorin nyo yung Book of Ezra kasi mas magigrip natin yung context ng Nehemiah kapag napanood natin yun dahil magkakarugtong sila. So yun na nga, ang i-unbox naman natin ngayon ay ang Book of Nehemiah at nasa series tayo ng Looking for Jesus in the Old Testament and this is the part 3 of our series. So before we start, let's have our prayer first. Heavenly Father, right now we are asking for the Holy Spirit to come with us, to give us knowledge and wisdom so that we can understand your word, we can understand the context of your word, God. And we just want to know you more and mas ma-apply namin ito and mas makilala ka namin. Guide us this moment, God. In Jesus' name we pray. Amen. So let's start. Ang Book of Nehemiah ay naisulat around 445 hanggang 420 BC. According sa original scripture ng Hebrew, ang sumulat ng aklat ni Nehemiah ay si Ezra. Sa katunayan, ang Book of Ezra at ang Book of Nehemiah ay isang buong aklat lang. Kaya pagbabasahin natin yung Book of Nehemiah, huwag natin isipin na isang book lang to or siya lang talaga or nag-iisa lang siya. Kasi karugtong nito yung Book of Ezra. And yung Nehemiah and yung Book of Ezra ay iisa lang talaga silang scroll or isa lang silang book. Sa aklat ni Nehemiah nakasulat ang isa sa mahalagang kasaysayan ng Israel. Dito natin mababasa ang tungkol sa matinding pagmamahal ni Nehemiah para sa bayang Israel at ang kanyang panalangin para sa mga Israelita at ang pagbabalik ng mga Hebreo at ni Nehemiah sa Israel upang itayong muli ang pader ng Jerusalem. Sino nga ba si Nehemiah at paano natin makikita si Jesus sa buhay niya? Si Nehemiah ay isang Hebreo na nagsiserve bilang cupbearer ng hari ng Persia na si Artaxerxes. Ang pagiging cupbearer ay isa sa pinakamataas na posisyon sa palasyo. At mas naging mataas pa ito para kay Nehemiah na isang dayuhan na naglilingkod sa hari na hindi niya kalahi. Dahil hindi lang pagdadala ng inumin ng hari ang trabaho ni Nehemiah. Bilang cupbearer, trabaho din ni Nehemiah ang i-monitor ang diet plan ng hari. Sinisiguro ni Nehemiah na masusustansya ang pagkain ng hari, malinis at ligtas. Kapag nakitaan ng sakit o panghihina ang hari, isa si Nehemiah sa unang dapat managot dahil bilang hari ng pinakamakapangyarihang bansa sa panahon na ito, kailangan malakas ang pangangatawan ng hari at malusog. Ganito katindi, kaimportante, and at the same time kadelikado ang trabaho ni Nehemiah dahil sa kanya nakasalalay ang kalusugan ng hari ng Persia at ang mga matataas na sundalong opisyal ng kaharian. Ngayon para mas malaman natin ang nilalaman ng Book of Nehemiah, simulan natin sa chapter 1. Kung maaalala natin sa last nating video sa Book of Ezra, pinag-usapan natin yung unang pagbabalik ng mga Hebreo sa Israel sa pangunguna ni Zerubbabel and Ezra para itayo ang Second Temple at ibalik yung priesthood at saka yung holy life ng mga Israelites. Ngunit hindi pa tuluyang natatapos ang buong Jerusalem. Madami pa ding walang tirahan at taniman at ang pader na sumisimbolo ng lakas at tibay ng isang bayan ay sira pa din. At ang mga gates nito ay natupok na ng mga apoy. Sa madaling salita, wala pang security and safety ang Jerusalem. Kaya dito papasok si Nehemiah hindi bilang isang cupbearer, ngunit bilang isang gobernador ng Juda na mamumuno sa pagtatayo ng wall ng buong Jerusalem. Bago tayo magpatuloy, question and answer muna tayo. Sa palagay mo, gaano katagal itinayo ang wall of defense ng Jerusalem? A. 12 months, B. 52 days, and C. 7 days, D. 6 months. So, maaari mong ilagay yung sagot mo sa comment section and abangan yung tamang sagot sa pagpapatuloy ng usapan natin. So, let's continue. Dumating si Hanani na isa sa kapatid ni Nehemiah upang i-report kay Nehemiah ang kalagayan ng Jerusalem. At nalaman nga ni Nehemiah na maraming naghihirap na kababayan niya sa Jerusalem at hindi ligtas ang kanilang buhay dahil bagsak pa din ang pader ng buong Jerusalem na siyang dapat na magpoprotekta sa mga taong narito. Matindi ang pag-iyak ni Nehemiah and sobrang lungkot niya nang malaman niya yung kalagayan ng Jerusalem at nanalangin siya sa Diyos na alalahanin ng Diyos ang kanyang pangako para sa bayang Israel. Ito yung bagay na higit na sa kakayahan ni Nehemiah. Bagay na hindi na niya talaga kontrol
at wala na siyang magagawa. Ito yung bagay na ang tanging na lang niya magagawa is isurrender kay God lahat. Simula nang matanggap ni Nehemiah ang badges na to, sinimulan niyang manalangin para sa kapakanan ng mga taong pinili ng Diyos, which is ang Israel. Matagal ding pinag-pray ni Nehemiah yung bagay na to, kasi kung mapapansin natin sa chapter 1 verse 1, natanggap ni Nehemiah yung bad news sa month of Kislev. And pagdating sa chapter 2, nung napansin siya nung hari na si King Artaxerxes na balisa siya, buwan yon ng Nisan. Ang month of Kislev ay katumbas ng month of November and December. At ang month of Nisan ay katumbas naman ng month of March and April. So ganun tumagal yung bigat sa loob ni Nehemiah, and probably ganun din katagal niyang pinag-pray kay Lord yung bagay na yon. And pagpalagay nating 3 months na nalangin si Nehemiah, yung problema po ng Jerusalem ay hindi simpleng problema. Na tulad ng ibang problema na okay lang tumagal ng 3 months. Tapos walang dumarating na solusyon or tulong. Dahil nakasalalay po dito yung future ng bansang Israel, yung next generation, and yung kasaysayan nila. And remember, these are the people of God. Ganun po katindi yung problema na to na hindi dapat siya basta-basta tumagal ng ganun. Just imagine yung family mo nasa malayo. Walang makain for 3 months, and nasa delikadong sitwasyon yung buhay nila. Anytime pwede silang mamatay, anytime pwede silang sakupin, or pwedeng may lumusob. And I think mahirap maging kampante sa ganung sitwasyon. So pagdating sa chapter 2, habang ginagawa ni Nehemiah ang tungkulin niya bilang tagahatid ng alak para sa table ng hari at ng reyna ng Persia, napansin ng hari na sobrang lungkot ni Nehemiah na tila ba'y balisang-balisa ito. Kaya tinanong niya si Nehemiah kung ano ang pinagdadaanan nito. Natakot si Nehemiah na kung magpapakatotoo siya, baka hindi ito magustuhan ng hari dahil mas concerned pa siya sa ibang bansa kumpara sa paglilingkod niya sa hari. Ngunit inilahad pa rin ni Nehemiah ang buong kondisyon ng Jerusalem at ng mga kababayan niya. At dito magsisimula ang pagkilos ni Yahweh dahil biglang tinanong ng hari kung ano ang plano ni Nehemiah para sa bayan niya. Dahil dito napapray si Nehemiah kay Yahweh at saka humingi ng pabor sa hari na kung maaari ay bumalik siya sa Jerusalem upang simulan ang pagtatayo ng wall at masuportahan ang mga kababayan niya doon. At bilang tugon ng hari, tinanong niya kung gaano katagal ang paglalakbay ni Nehemiah at kailan siya babalik. Na ang ibig sabihin ay pumayag ang hari sa kahilingan ni Nehemiah. Humingi si Nehemiah ng travel pass letter mula sa hari para makadaan sa mga garrisons outpost sa bawat lalawigan ng legal at may pahintulot mismo ng hari. Hindi lang letter ang binigay ng hari kay Nehemiah, kundi mga army officers pa at mga cavalry. Patunay ito na dininig ni Yahweh ang panalangin ni Nehemiah at may kamay ng Diyos ang bawat kilos at galaw ni Nehemiah. And syempre kung may kamay ni Yahweh ang pagkilos ni Nehemiah, may kamay din ni Satan para pigilan yung kilos ni Nehemiah. Isa sa pinuno ng mga garrisons na dinaanan ni Nehemiah ay sina Sanballat at Tobiah. Ang mga ito ay tutol sa gawaing pagpapatayo para sa wall ng Jerusalem. Gayunpaman, safe na nakarating si Nehemiah sa Jerusalem at nanatili muna siya roon ng 3 days at saka ginawa ang inspection sa buong palibot ng wall of Jerusalem at saka hinikayat ng mga tao na simulang itayo ang wall. Medyo parang familiar tayo dun sa after 3 days ni Nehemiah at saka yung after 3 days ni Jesus. Parang may connection Pero anyway, sa chapter 3, sinimulan nang itayo ang wall ng Jerusalem at inayos na din nila ang mga mahalagang gates dito. Ang Sheep Gate, Fish Gate, ang Jashana Gate or ang Old Gate, Valley Gate, Dung Gate, Fountain Gate, Water Gate, East Gate, Inspection Gate at ang Horse Gate. Pagdating sa chapter 4, nagsimula na ang mga oppositions dahil nalaman ni Sanballat na tinatayo na nga ang mga gates at ang wall ng Jerusalem. At kinutyangan nila ang mga construction workers at sinabihan na walang tibay ang ginagawa nilang pader na kapag tinuntungan ito ng asong lobo ay matutumba agad. Ngunit hindi nagpatinag ang mga manggagawa at buong puso silang nagtrabaho hanggang sa makalahati nila ang original na taas ng wall. Dahil dito mas nagalit sina Sanballat at nagsimula sila ng panggugulo at pananakit sa mga manggagawa. Kaya nagset si Nehemiah ng mga guards para bantayan ang mga magtatangkang pigilan ang mga gumagawa sa wall. Hinati ni Nehemiah yung bilang ng mga kalalakihan.
Yung kalahati ay mga guards and watchers at yung kalahati naman ay mga construction workers. Pero yung mga construction workers, meron pa rin silang mga sandata sa tabi nila para kung sakaling may lulusob at hindi ito mapigilan ng mga guards, pwede pa rin tumulong yung mga construction workers. But just imagine kung paanong kumilos yung Diablo dito. And ganyan na ganyan kumilos si Satan sa atin. Hindi lang sa mga isip natin, hindi lang to sa mga negative thoughts natin. Minsan bibigyan niya tayo ng mga tao na magsisilbing sanbalat para magbigay ng opposition sa ginagawa natin, sa pag-abot natin sa mga dreams natin or sa pag-serve natin para kay God. And just like you, congrats kasi nanonood ka pa rin until now at hindi ka nagpatinag kay Satan. Pagdating sa chapter 5, ang sunod na kinakaharap ni Nehemiah ay ang mga mahihirap na nakatira sa Jerusalem. Mga walang makain at matirahan dahil sira ang lahat ng bahay at mga taniman. At kung may mataniman man ay wala silang pananim dahil kinukuha ito ng mga sumasalakay sa kanila. Mga taong baon-baon sa utang at patuloy na umuutang para lang may pambayad ng buwis para sa hari. Mga taong sinangla lahat ng ari-arian para lang may makain at halos wala nang matira sa kanila. Mga tao na sapilitang ginawang alipin ng mga anak dahil hindi makabayad sa singil ng mga korap na Persian officials dahil napakalaki ng interes sa paniningil. Matapos silang pakinggan ni Nehemiah, sobra itong naawa sa mga tao at nagalit naman sa mga Persian officials. At pinagsabihan niya ang mga officials dahil sa ginagawa nilang panlalamang at dapat na tulungan ng mga mahihirap at wag nang taasan ng paniningil sa mga utang at sa pagbabayad ng buwis. Dahil sa authority ni Nehemiah bilang gobernador, napasunod niya ang lahat ng Persian officials at unti-unting nakaahon sa hirap ang mga tao sa Jerusalem. Pagdating naman sa chapter 6 and 7, nagpatuloy sa panggugulo sina Sanballat ngunit hindi nagpadaig sina Nehemiah. Sa tulong na din ni Prophet Zechariah at ang priest na si Ezra, pinalakas nila ang loob ng mga Israelita at mas nagpatuloy sila sa paggawa ng wall. And finally, natapos nila ang buong wall ng Jerusalem sa loob lang ng 52 days. So, sino yung nakatama kanina sa question and answer natin sa kung gaano katagal tinayo ang wall of Jerusalem? Ang sagot po ay letter B, 52 days pong ginawa ang Wall of Jerusalem. Makikita po yan sa Nehemiah chapter 5 verse 15. So kung may nagkamaling sagot, okay lang, ilagay niyo pa rin yung sagot niyo dyan para makita natin. Matapos nga ang matagumpay na paggawa ng wall, natakot at nabahala ang mga kaharian na nakapalibot sa Jerusalem dahil patunay ito na sinasamahan ulit sila ng Diyos. Pagdating sa chapter 8, nagkaroon ng malawakang meeting. Tinawag nila si Ezra upang basahin para sa kanila ang banal na kasulatan ni Moises. At binasa nga ito ni Ezra ng malakas para marinig ng lahat at kasamang nakikinig dito sina Prophet Haggai and Zechariah at si Governor Nehemiah. Pagdating naman sa chapter 9 and 10, kung marirecall natin yung pinag-usapan natin dun sa Book of Ezra, meron dong issue na yung mga Hebreo nag-aasawa sila ng hindi nila kalahi, hindi ka-same ng faith. So connected po itong Nehemiah chapter 9 and 10 sa issue na yon. Dito sa chapter 9 and 10, hiniwalay na nila ang mga asawa nilang hindi nila ka-save ng faith. Nag-prayer and fasting sila habang nakasuot ng mga sako bilang tanda ng repentance na hindi na ulit sila babalik sa ganong klase ng pamumuhay at pakikipagrelasyon. At igagalang na nila ang covenant ni Yahweh para sa kanila na mula pa sa mga ancestors nila at nangakong mas i-honor na nila ang bagong templo ni Yahweh. Pagdating sa chapter 11 and 12, inilista ang mga bagong residents ng Jerusalem na nanggaling sa exile mula sa lahi ni Judah, mga Levites na tagapangalaga ng temple at mga Benjamites. Matapos nito ay nag-celebrate sila at i-dedicate nila ang wall para kay Yahweh at bilang pag-a-announce na opisyal lang natapos ang paggawa nito. Lumipas ang ilang panahon at pagdating sa chapter 13, nakabalik na nito sa palasyo ng hari ng Persia si Nehemiah. Ngunit bumalik ulit si Nehemiah sa Jerusalem matapos niyang malaman ang kapasawayang muli ng mga tao sa Jerusalem. Pagbalik niya, pinagalitan at pinagsabihan niya mga officials at priest dahil sa hindi tamang pagpapalakad nito sa batas ng tao at sa batas ng Diyos. Dahil pati ang Sabbath day ay na-compromise na. Nagtatrabaho sila sa araw ng pamamahinga at inilalagay nila ang kanilang mga tindahan sa mismong wall na kakadedicate pa lang nila para kay Yahweh. Bumalik din sila sa pag-aasawa ng ibang lahi at hindi kaparehas ng faith.
Ngunit pagtapos nito ay dinisiplina sila ni Nehemiah at pati ang mga pari ay inutusan niyang hiwalayan ng mga kani-kanilang asawa na iba ang lahi at ginamit ni Nehemiah ang story ni Solomon tungkol sa maling pag-aasawa. So pagtapos nito, pinabalik ni Nehemiah yung mga priest sa mga duties nila sa temple. And chinek ni Nehemiah yung mga mamamayan ng Jerusalem kung may mga natitira pang mga asawang ibang lahi at iba yung faith. And nag-continuous yung ganong klase ng cycle. At yan ang nilalaman ng Book of Nehemiah. So, where is Jesus here in the story? In the Book of Nehemiah rather. Paano natin makikita ang type of Jesus sa buhay ni Nehemiah at ng Jerusalem? Number 1, yung prayer and love ni Nehemiah para sa people of Jerusalem na to the point na naiiyak na siya. Grabe yung bigat na nararamdaman niya. At ito ay same thing sa ginawa ni Jesus. Nung time na pinakita ni Jesus yung love niya and yung prayer niya para sa people of Jerusalem. At makikita pa nga natin sa Lucas chapter 19 verse 41 to 42 na umiyak si Jesus para sa people of Jerusalem. Number 2, si Nehemiah as a cupbearer, bago niya dalhin sa hari yung wine, siya muna ang titikim para ma-check kung walang lason, kung safe ba or malinis. Kumbaga, willing si Nehemiah na inumin yun para sa hari niya. And same thing ito nung nag-pray si Jesus sa Garden of Gethsemane sa Matthew 26. Diba sabi ni Jesus doon, Ama, kung pwede lang alisin mo ang saro ng paghihirap na to. Pero willing siya, sabi niya, pero kalooban mo yung masunod. So willing siyang inumin yung saro na yon, willing siyang inumin yung wine na yon. So connected sila ni Nehemiah na willing si Nehemiah inumin yung saro na yon, yung wine na yon. Same thing as with Jesus. And yung pang number 3, since cupbearer nga si Nehemiah, yung wine na siniserve niya sa hari ay sumisimbolo sa blood ni Jesus. Dugo ni Kristo ang inalay para sa kapakanan nating lahat. Sinurrender ni Nehemiah yung mataas niyang position doon sa palasyo just to save his people there in Jerusalem. Same thing with Jesus, binitawan niya yung mataas niyang position sa langit, sa palasyo ng Diyos Ama, para lang sa atin, para lang iligtas tayo. And pang number 4, since cupbearer nga si Nehemiah, makikita natin na may natayong wall, assurance na ligtas na ang people of Jerusalem. Same thing kay Jesus, dahil sa blood niya nagkaroon din tayo ng parang wall of protection, wall of salvation. Kasi ganito yan, kung maaalala natin, sina Sanballat, kinukutya nila yung mga taga Jerusalem dahil baka mahina daw yung wall, hindi ito matibay, babagsak din ito. Pero nandun yung wall para ingatan sila. Same thing sa atin sa connection natin with Jesus. Maaaring sabihin ng diablo sa atin na walang pagbabago sa character natin, mahina pa din tayo, and anytime pwede tayong bumagsak, and that's a lie from the devil. Yung ginagawa nila Sanballat, pinapakita lang nun yung galaw ng kaaway sa John chapter 10 verse 10. Remember, sabi doon, ang magnanakaw ay pumunta upang manira, pumatay at mangwasak. But Jesus, He built a wall that no one can destroy. In John 10 verse 28 to 30, it says there that no one is able to snatch us out of the hands of the Father in heaven. And yung number 5, inayos nila Ezra and Nehemiah yung priesthood at ang holy life nila para sa Diyos. At sa bagong simula nung sinulat nila yung name ng mga new residents ng Jerusalem. Same thing sa connection natin with Jesus. Isinulat sa aklat ng buhay ang mga pangalan ng mga naligtas mula sa pagkakaalipin ng kasalanan at kinilala na tayo bilang citizens of heaven. So mababasa natin ang citizens of heaven sa Ephesians chapter 3 verse 20 hanggang 21, at yung Book of Life marami yan sa Bible pero ito yung dalawa, Philippians 4 verse 3 at saka yung Revelations chapter 3 verse 5. And last, yung pang 6 is yung pagpunta ni Nehemiah sa kingdom and yung pagbalik niya sa Jerusalem. Same thing kay Jesus, after mag-resurrect niya, He ascended into heaven and He is now in the kingdom of God and He is coming again. And that's it. I hope we learned a lot today, and if you want to know more about Jesus, about Holy Scripture and the prophecy, we will have this long journey, a series topic of looking for Jesus in the Old Testament. So stay in this channel. We will walk together in this journey. So again, welcome to the Narrow Path and see you sa next video.